kung sila naman yung malalagay sa alanganin. Di ba? So yun yung mga bagay na hindi nakikita or binabaliwala dahil nga yun yung trabaho ninyo, ibuwis yung buhay ninyo. So itong mga hindi nagbubuwis ng buhay, ito na lang ba lagi ang ating bibigyan ng pansin, ang laging bibigyan ng pansin ng human rights, di ba? During the hearing of this EJ case sa Senate kahapon, ilang beses nabanggit ni Duterte yung kanyang mga naging chief of police sa Davao na tinawag niya ang commander ng mga death squad. So ilan sa kanila, si Danao saka si Koy and the rest na mga nagkaroon ng position sa Davao. So isa sa kanila na aking nabigyan talaga ng attention, tumawag ng attention ko is itong si General Danao. I'm not too sure kung tama ba yung pagkakabanggit ko sa position niya. So si Danao ay isa sa mga nag-serve sa Davao at naging chief, di ba, ng chief of police ng Davao, ng PNP. So pinaliwanag niya yung side niya, if okay lang ba na tawagin siyang commander ng death squad, diba? So may mga paliwanag siya na siyang isi-share ko sa inyo sa video na to. But bago po ako magpatuloy, welcome po sa aking channel. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. If you have any comments, suggestion, recommendation, diba, or opinion, please leave it on our comment section. And malay nyo, mayroon kayong mga napansin na mali sa mga sinabi ko, so we can share or correct me, di po ba? Ang mahalaga po dito, issue lang tayo, walang personalan. So kung ano man po yung mga tinatalakay ko, yun ay base sa aking pagkakaintindi at pagkakaunawa at sa aking mga napapanood at naririnig at nababasa na rin, syempre. So please feel free to share your opinion then. Okay, so balikan po natin ito. Lagi pong napag-uusapan all throughout ng hearing na to, sa AGK na to, is yung mga naging biktima. Okay? So, katulad po ng mga nauna kong nasabi, if they are proven na walang kinalaman at biktima talaga sila, di ba? File a case, especially now, di ba? Nawala na sa pwesto si Duterte dahil alam naman natin na kung sino ang nakapwesto, siya yung boss at siya yung pakikinggan. Given, ano na yan, fact na yan dito sa Pilipinas, na kung sino ang sitting president or in power, kahit na anong gawin mo, mahihirapan kang pabagsakin. So now, nawala na si Duterte at siya na yung nasa trial, di ba? Kung talagang totoo at 100% na they are victims, file a case, sabi nga ni Duterte, di ba? Pailan siya ng kaso at he is very much willing na harapin yung mga kaso na yan. Di po ba? So, yung side ng mga kapulisan naman, oo, nakikita natin na dinidepensahan ni Duterte yung mga kapulisan, but let us hear directly doon sa mga pulis na talagang humaharap sa mga addict, pusher at mga drug lords na to. At isa yan, si Danao, na nagsalita at nagbigay ng opinion niya sa pagsasabi ni Duterte na sila ay commander din ng death squad. Katilino Koy, naging chief ka. Danao, naging chief kayo. Do you mind or don't you mind having been called as the head of the Davao Death Squad by the former president? I think he's just joking, sir. Okay. So sa katulad nga sinasabi ko, di ba? It's how, di ba, you will interpret yung sinasabi ni Duterte. And di ba, for 6 years na naging presidente yan. Pagkaupo niya pa lang, di ba? Pinakyo niya na yan si Barack Obama. Di ba? Pagkaupo niya.
Ano yung una niyang na issue nilabas? Is yung yung bell, di ba? Naibalik yun. Pinakyo si Barack Obama. Prenace ang China. Di ba? Mas strict niya ang China kaysa sa US. Di ba? And the rest, di ba? Every time, kahit sa kanyang zona, the way siya magsalita, talagang bastos kung bastos. Di ba? Hindi siya talaga yung tipong presidenteng nakikita na natin na very, di ba, composed, select yung mga sinasabi niya, di ba? Don't use hard word, vulgar word, di ba? Hindi siya ganoon. So, makikilala niyo siya na if he's telling the truth or mayroong double meaning ang mga sinasabi. And most likely, ako sa tingin ko, may mga double meaning yan. So, it's up to you how to understand and interpret that. And katulad ng sinasabi ni Danao, di ba? For him, it's just a joke. Okay? And, ito yung explanation niya pa. Pero, kagaya nga po ang sinabi ng ating mayor, sir, in my stint of almost 3 years as the city director of Davao, wala po talaga yan yung sasabihin na you kill him, wala pong gano'n, sir. So it's just a matter of taking things on your hand. If you will take it literally, yung sinasabi niya sa right, di ba? How you will take it literally at kung paano mo nakilala yung tao. And for 6 years, lahat ng Pilipino nakilala na pagiging bastos si Duterte. Diba? Yun yung totoo. But, if you will understand kung ano yung sinasabi niya, yeah, at least yung may... ako, if you're talking... I'm just talking about the AJK. Diba? Paano niya itrato ang AJK, paano niya ipaglaban yung mga karapatan ng mga taong na biktima, hindi yung karapatan ng mga addict at mga drug lord at mga pusher na yan, na talagang alam naman natin, diba? Ako kasi giving them a chance, diba? Kung sa 10 yan nabibigyan mo ng chance na magbago, swerte mo na kung makaabot ng 2 yung pwedeng magbago sa mga yan. Sa totoo lang, kasi once you're in that kind of situation, di ba? Unless may willpower ka talaga, nakikita naman natin kung sino yung mga nagiging pushers, mga nagiging addict, yung mga nagiging drug lord, di ba? Sila yung mga taong there's no turning back na sa mga ginagawa nila, di po ba? I'm just speaking based on what I saw, what I heard. Wala akong first-hand experience about drugs, but nakikita naman, ang dami ng pinatunayan ng mga drugs na yan. Swerte ng mga taong talaga nagbago dahil may will talaga sila na magbago. May papaano yung mga nagsasabi lang pag nahuli, diba? Papaano na lang yung mga yun? Tinutulungan na nga sila diba? Anong rason nila lagi? Wala kasing alam na pagkakitaan ng pera, pero ang lalakas ng mga katawan. Pag nakikita mo, ngiwi-ngiwi na yung mukha, ubus na yung ngipin. Di mo ba? So those are the people I'm saying here. Pero yung mga katulad na sinabi, yung mga nabiktima, file a case, di ba? Kung may mga pruweba kayo. Kung ano yung sinasabi niya ngayon, sir, yun na yung sinasabi niya. Pero yung kamong sasabihin niya na, Danao, patayin mo sa ganito, there's no substitution. So, talaga wala naman siguro magsasabi ng ganyan. No, katulad niyan, may mga sinabi naman si Duterte na sinubukan ko, utusan sila, sabihan sila. Diba? And, saan ba nanggaling itong mga kapulisan natin? Most of them come from PMA, Philippine Military Academy, na isa sa mga sasabi nating elite school pagdating
sa mga kapulisan natin. Diba? They are the best of the best na sinasabi nga. Tapos, uutusan ka kahit na bayan is presidente na alam mong may mali na. Diba? And siyempre, imposibleng hindi tinuro sa kanila yan. Diyan sa PMA na law should always be, diba, on top in every time you're implementing something. Dapat nakaayon yan lagi sa batas. Yun ang tinuturo dyan. Sigurado yun. And the discipline they have. Hindi sila yung mga tipo ng mga taong agad-agad mai-impluensyahan. Lalo experience ka na at may prinsipyo ka rin. Kasi kung sakasakali na yung mga yan is walang prinsipyo, di wala nang kwenta yung mga lumalabas pala dyan. Diba? Di ibig sabihin yung kadete na nanghingi ng relo ni Marcos. Diba? So those are things na kumbaga pwede natin sabihin na exemption to the rules. Diba? Hindi natin alam kung anong buong istorya noon, but we're talking here of lives na basta mo na lang, diba, papatayin, lalo't wala naman siyang kasalanan, diba? Now, if you're proven guilty, diba, and talagang karapat-dapat lang naman, diba? Is there a danger that your men will incorrectly interpret what the mayor was saying? Well, nung panahon ko, sir, as city director, I don't deny, sir, that there were some killings. Pero talagang ang tao ko, sir, ilan din ang na-hospital dyan. Even in my term as my regional director of 4A and NCRPO and MPD, on record yan, sir, nasa hospital. Hindi lang, sir, nasa hospital, kundi namatay yung pulis dati. So, anong gagawin, sir, ng pulis pag ikaw ang nasa sitwasyon namin, sir? Are we going to allow just to kill the PNP there? So, siguro, sir, maging emotional man tayo rito, sir, pero kami po mismo is nasa front line in enforcing the law. Pero there's no such thing as sabihin na patayin mo lang si ganito, no. Walang ganon, sir. So ito yung minsan na hindi nakikita di ba? Dahil nakita ng media, ng tao, ng human rights, di ba? Yung nangyari, di ba? Nababaliwala yung mga kapulisan. Oo, marami tayong mga pulis na mga scalawags, na mga officers in uniform na hindi gumagawa ng maganda. Pero papaano naman yung mga tumutupad lang ang kanilang tungkulin? Di ba? Paano naman sila? Ano naman yung sinasabi sa kanila? Oh, part ng trabaho niyan. Of course, oo, nandun na tayo, part ng trabaho nila yan. Pero, di ba? They still deserve human rights din. Okay? Lalo na yung mga tumutupad sa tungkulin nila. Ang kailangan na lang laging maximum tolerance, nakatutok na sa iyo ng baril. Buhay mo na yung nakataya. Di ba? So, sana yung mga ganung bagay, katulad ng sinasabi ni Danao, ayan. Diba? Mayroong casualty din sa kanila. So, anong ginagawa? Nabibigyan ba ng pansin yung mga casualties? Kasi hindi. Dahil yun yung trabaho ninyo. Yun yung sinumpaan yung tungkulin. To serve and to protect. Oo, yun nga. Yung sinumpaan nilang tungkulin. Pero, diba? Paano kung sila naman yung nasasaktan? Kung sila naman yung malalagay sa alanganin. Diba? So, yun yung mga bagay na hindi nakikita. Or, binabaliwala dahil nga yun yung trabaho ninyo, ibuhos yung buhay ninyo.
So itong mga hindi nagbubuwis ng buhay, ito na lang ba lagi ang ating bibigyan ng pansin, ang laging bibigyan ng pansin ng human rights, di ba? Wala tayong pag-uusapan if they are proven na wala talagang kasalanan. Okay? Okay ako dun. Sangayon ako dun. Kung wala silang kasalanan, of course, at pulis talaga may kasalanan, then, di ba? Tanggalin yan. Alisin sa pwesto yan. Alisin sa pagiging pulis yan. Pero paano naman kung yung talagang napatay, napaslang ng mga kapulisan is talagang adik at ng laban? Diba? Beyond salvation, ika nga. So paano naman yun? Paano kung yung pulis naman yung nasaktan? Diba? So yun yung yun yung unfair. Okay? Unfair yun sa mga talagang ang purpose ng mga pulis is tumulong, to serve, and to protect, diba, human lives. Diba? So yung may mapapatay sila, normal yan. Kasi you're fighting against menace. You're fighting against drugs na mas marami ang sinisirang buhay kaysa sa napapaayos. Walang napaayos na buhay ng mga addict. May yung mga drug lords, yung mga pusher siguro, yung mga nakakalusot, gumaganda ang buhay. Diba? Paano yung buhay ng mga addict, yung naging talamak na nag-resort na into killing para masuportahan yung bisyo? Diba? Paano yung mga taong naging biktima ng mga yan? Diba? Paano yung mga pulis na dahil nagbigay ng maximum tolerance, sila yung naunahan? Diba? So, dapat mabigyan din ng pansin yung mga nagagawa nila. Hindi dahil sa yan ang trabaho nila. Kasi yan naman ang nagiging pambanat sa trabaho nyo yun to serve and to protect. Pero kahit na, may human rights pa rin sila. So issue lang po tayo, walang personalan. Kung ano man po yung mga nasasabi ko dito sa mga reaction video ko, it's my opinion na tingin kong tama. And if you think may mali sa akin, please leave it on our comment section. And issue lang po tayo, walang personalan. Maraming salamat.